Hindi pa man tapos sa mga pagdinig ng House Justice Committee sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte, nakikita na ng ilang mambabatas ng probable cause ang mga reklamo para ma-impeach ang bise. Balitang hatid ni Tina Panganiban Perez. Sa pagdinig ng House Justice Committee, napuna ang hindi umano pagkakatugma ng SALN ni Vice President Sara Duterte at mga transaksyong dumaan sa kanyang bank accounts, bagay na pinalaga ng defense team ng Vice Presidente. Para po sa amin, actually, wala naman pong hindi nagtutugma. Perhaps it's just the way that things were presented. Kung accurate ba yung presentation na gano'n. Ang sabi ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC, mayroong mahigit 600 covered at suspicious transactions na dumaan sa mga bank account ni Duterte at kanyang asawang si Attorney Manasseh Carpio na aabot sa 6.7 billion pesos, pero giit ng defense team, hindi raw nangangahulog ang may malinang ginawa. Suspicious transactions does not equate to any wrongdoing or unlawful activity. Perhaps the bank thought or tagged it as suspicious, so umakyat sa AMLAC. Hindi naman ibig sabihin nun, illegal na kaagad, or may money laundering na kaagad, or may krimen na kaagad. Umabot daw sa halos 7 bilyong piso ang halaga ng mga transaksyon dahil pinagsama-sama ang halaga ng mga transaksyon sa loob ng 18 taon. Ibig sabihin, lahat ng withdrawals mo, lahat ng deposits mo, pagdating sa inflow and outflow, pinagsama-sama. Kasi aggregate yung ginagawang number. So lahat ng inflows dyan, lahat ng outflows dyan, ina-add up lang. Kaya may tendency talaga na maging bloated yung figures. But it is not determinative or conclusive as to magkano ba talaga yung nasa loob ng account. Sa isang pahayag, pinuna ni Duterte ang mga opisyal ng AMLAC dahil hindi raw nila nilinaw na walang findings na mga paglabag sa batas ang kanyang mga transaksyon at hindi totoong may bilyones sa kanyang mga bank account. Sabi niya, nakadeklara sa kanyang SALN ang lahat ng kanyang pera at ari-arian. Ang bawat sentimo raw ay lehitimo at may kaukulang dokumento. Binanggit din niya ang inilabas na Notice of Disallowance ng Commission on Audit sa confidential funds ng OVP. Tila itinaon daw ang paglalabas ng report at naaayon sa mga nararanasan niyang political attack. Pinababalik ng COA ang 73 million pesos na confidential funds ng tanggapan ng bise, paglilinaw ng kanyang abogado. Hindi pa po final yan dahil may remedies pa po ang mga officials ng OVP. Again, motion for reconsideration within 30 days. And then, upon denial, kung ano man ang balanse ng 30-day period na yon, ay maaari pa kaming umakyat sa Supreme Court on Rule 64. At doon lang po sa desisyon ng Supreme Court magiging final itong disallowance na ito. Sa testimonya naman ni dating Senador Antonio Trillanes IV na tumanggap umano ang bise at kanyang pamilya ng pera mula sa isa umanong drug lord, sinabi ng bise na halos isang dekada na raw gumagawa ng kwento si Trillanes hinggil sa di umano'y bilyones sa kanyang bank accounts. Wala raw nagbago sa kanyang mga kwento. Pero ngayon, ibang makinarya na raw ang nasa likod niya. Ito raw si Pangulong Bongbong Marcos na dapat anya ay magpa-drug test at ang mga tinawag ng bise na mga law bender na kongresista na tumanggap na mga maleta at paulit-ulit anyang binabaliwala ang constitutional limit. Kung gaano raw katindi ang paninira sa kanya, ganun din daw katindi ang katahimikan at takot ng administrasyon na managot sa bilyong-bilyong pisong ninakaw umano, inilagay sa maleta at inilabas ng bansa. Hinihinga namin ng reaksyon ng mga personalidad at mga tanggapang binanggit ni Duterte. Ipaniliwanag naman ng kanyang abogado ang sinabi sa komite na ilang taon umanong hindi nagdeklara ng cash on hand and in bank si Duterte. She disclosed because it was all lumped under yung others. No? Kasi sa personal items, kung makita nyo dun sa SALN, nakasulat dun vehicles or others, ganyan. So yung cash in bank, kasama siya dun sa others. I just wanted to clarify kasi baka sabihin parang sinasabi naming mali o sinungaling yung mga House members. Hindi naman po kasi ang sinasabi naman nila is walang line item ng cash in bank.
Muling iginiit ng defense team ng bise ang kanilang naunang posisyon na sa tamang forum lang haharap at sasagot si VP at ang kanyang mga abogado. A mere presentation of supposed evidence before a committee that is not authorized to conduct trial does not really amount to proof. Every evidence, whether it's something that you present in an ordinary case or in this case in an impeachment proceeding, must still survive scrutiny. It happens only in a proper trial before a tribunal or a body that has jurisdiction to conduct trial. Ang pagdinig ng House Committee on Justice, ginagawa raw para alamin kung merong probable cause para i-impeach si Vice President Duterte. Na-reach na po ba yung threshold for probable cause sa tingin po ninyo? This is my take, in my personal capacity, not as Justice Chair. After all, I do not vote. Tingin ko, baka nga nalampasan pa with the weight of evidence that were presented in yesterday's hearing. Ang net inflow na dumaan sa mga account niya ayon sa AMLA ay umaabot sa 2.87 billion pesos. Samantalang ang na-declare niya sa kanyang SALN ay 88.5 million pesos lamang. Napakalaki ng pagkakaiba yung discrepancy ng dalawang halaga na yan. At either dito sa committee o kaya sa Senado, kung yan ang kagustuhan niya, ay dapat ipaliwanag niya. Para sa akin, ito ay isang smoking gun na at least insofar as probable cause is concerned, ay andyan na yan. May nakita ng probable cause ang ilang miyembro ng House Committee on Justice para i-impeach si Vice President Sara Duterte kahit hindi pa nabubuksan ang kahong isinumite ng Bureau of Internal Revenue na naglalaman ng mga income tax returns ng bise at ng kanyang asawa. Pagbobotohan pa kung bubuksan ang kahon o hindi sa susunod na hearing. Ang kahon ng income tax returns ng bise nasa pangangalaga ngayon ng sekretary ng komite. Tatalakayin din sa susunod na pagdinig ang umunoy banta ni Duterte sa Pangulo, First Lady at dating Speaker. At inaasahang pagbobotohan na pagkatapos nito kung may probable cause para i-impeach ang bise. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA News.